Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Opir. Taong 1950. Samar. Simula noong bata pa lamang si Opir, madalas na sumasama siya sa kanyang lolo Banog. Kung saan-saan sila nakararating para lang manggamot. Isa kasing albularyo ang kanyang lolo. At hindi lamang siya isang simpleng albularyo. Ayon sa kanyang lolo Banog, nagagawang makapaglakbay ng kanyang kaluluwa sa iba't ibang panahon. Sa lolo na rin niya nalaman ang patungkol sa mga lugar na tinatawag na Lemuria at Agartha. Ayon kasi rito, nakarating na siya roon at totoo ang mga sabi-sabing masyadong maunlad ang pamumuhay roon kaysa sa buhay ng mga simpleng tao rito sa mundo. Nalaman din niya sa kanyang lolo ang patungkol sa baston ni Moises na maituturing na isa sa pinakaunang anting-anting at agimat dito sa mundo. Dagdag pa nito, maituturing daw si Moises na isang busalyan dahil nagagawa niyang makapaglabas ng tubig mula sa bato. Nagtanong pa si Opir sa albularyo patungkol sa mahiwagang baston, ngunit naging limitado rin ang ikinuwento nito sa kanya. Hanggang sa magbinata na si Opir, sumasama pa rin siya sa kanyang lolo Banog. Isang araw, dahil may nagpatawag sa kanila para magpagamot, pinuntahan nila ito. Kahit na nasa kabilang bayan pa ang kanilang pasyente, hindi ito naging hadlang para puntahan nila yon. Pagdating nila ron, nalaman nilang sinasapian pala ng 3 demonyo ang kanilang pasyenteng dalaga. Nung una, kalmado lang ito. Kaso, nang malaman niyang nandun na sina Opir at ang kanyang lolo Banog, nagsimula yung magwala. Kahit na magaling manggamot ang kanyang lolo, nahirapan itong kalabanin ang 3 demonyo na nahahanay sa mga prinsipe. Dahil nagmamatigas ang 3 nakasapi sa dalaga, napilitan ang lolo Banog ni Opir na gawin ang isang napakadelikadong bagay. Opir, takpan mo ko ng puting tela at huwag niyo kong gagalawin. Pabayaan niyo ko hanggang sa ako na mismo ang kukuha ng telang nakatalokbong sa akin. Bakit po, lolo? Ano ba ang inyong gagawin at kinakailangan pa naming gawin yan? Pupunta ako sa panahon ni Moises. Ang isa sa demonyong nakasapi sa dalagang yan ay ang inaalagaan ng paraon noon. Magbabaka sakali akong makakuha ako ng kapirasong kahoy mula sa baston niya. Nang marinig ni Opir ang sinabi ng kanyang lolo, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Labis siyang nabahala para sa kaligtasan nito. Napansin naman ng kanyang lolo ang pagkabahala sa kanyang muka. Kaya, sinabi nito na kailangang maging matatag si Opir. Humiling din ang matanda na ipagdasal siya at nang makauwi siya ng ligtas. Ginawa nga ni na Opir ang pakiusap ng matanda. Nang matakpan na ng puting tela ang kanyang lolo Banog, nagpasya muna sila na igapos ang dalagang may sapi nang sa gayon ay hindi ito makatakas. Makaraan ang ilang oras, hindi pa rin gumagalaw ang lolo Banog ni Opir. Makailang beses niyang tinangka na buksan ang tela, pero nang maisip niya ang sinabi ng kanyang lolo at dahil nagkaroon siya ng kutob na baka mapahamak lang ang albularyo kung gagawin niya yun, minabuti niyang pabayaan na lamang ang puting tela. Dumating ang gabi at ganun pa rin ang sitwasyon ng kanyang lolo. Nang mga sandaling yon, naging panay na ang pagwawala ng sinasapian at kung ano-ano na ang sinasabi nito. Nagsasalita na rin yun ng Latin, kaya mas lalo pang kinilabutan si Opir.
Dahil hindi niya kinaya ang antok, sa hindi niya inaasahan ay tuluyan siyang nakaidlip. Naalimpungatan na lang siya nang maramdaman niyang merong gumalaw. Nung tingnan niya ang bahagi kung saan nakaupo at tinalokbungan ang lolo banog niya, namulagat ang kanyang mga mata nang makita niyang tumayo na ang matanda. "Lolo Banog, nakabalik kayo ng ligtas. Teka, ano po ba yung dala nyo?" Sa maniwala ka man at sa hindi, apo, itong hawak ko ay ang baston ni Moises. Ibinigay niya ito sa akin at nagbigay rin siya ng ideya kung paano ko madaling matalo ang mga kampon ng dilim sa pamamagitan ng bastong ito. Kahanga-hanga, lolo. Hindi ko akalain na magagawa niyo yan. Teka, pwede ko bang hawakan ang baston na yan? Napangiti na lang ang matanda. Sinabi nito na mamaya na dahil ipagpapatuloy pa niya ang panggagamot sa nasapian. Pagkalapit ni Lolo Banog sa higaan ng dalaga, muling nagwala ang babae. Namulagat pa ang mga mata nun nang makita kung ano ang hawak ng albularyo. Umusal naman ng kanyang dasal ang matanda at inilapit sa leeg ng dalaga ang hawak niyang baston. Mamili kayo. Pupuksain ko kayo gamit ang baston na ito o aalis kayo at babalik sa kung saan man kayo nanggaling. Napahalakhak ang mga demonyong nakasapi sa babae. Patuloy sila sa kanilang pagmamatigas. Kaya umusal ng kanyang orasyon ang lolo ni Opir. Pagkatapos niyang umusal, maharang inilapat ng albularyo ang baston sa noo ng dalaga. Mas nagwala yun at kitang-kita ni Opir kung paano umusok ang bahagi kung saan nakadampi ang hawak ng kanyang lolo. Muli pang nagwika ang matandang albularyo, pero nanlaban pa ang mga demonyong nakasapi sa babae. Napailing na lang si Lolo Banog at sa muli niyang pag-usal ng dasal, napasigaw ng sobrang lakas ang dalaga at may lumabas sa katawan niyang mga usok na mabilis ding nalusaw. Sigurado kung hindi na makakabalik pa sa katawan ng dalagang ito ang mga demonyong yon. Wala na sila. Ilusga na sila ng baston na ito. Binigyan ni Opir ng tubig ang babae. Ganun na lang ang pagpapasalamat ng pamilya ng dalaga dahil sa naging tulong ni Opir at Lolo Banog. Dahil natapos na ang kanilang misyon doon, umuwi na silang dalawa. Habang naglalakad sila, ikinuwento ng kanyang Lolo Banog sa kanya ang mga nakita nito sa naging paglalakbay niya. Gaya ng ipinangako ng matanda, ipinahawak niya ang nasabing baston kay Opir. Pinakiramdaman naman niya yon at kinilabutan siya dahil sa kakaiba at malakas na enerhiyang dumadaloy mula roon. Nang makauwi na silang dalawa, nagpasya silang magpahinga na at nang makabawi ng lakas. Pinilit naman ni Opir ang kanyang sarili na makatulog, pero hindi niya magawa. Pumapasok kasi sa kanyang isipan ang mga naging kwento ng kanyang lolo. Ang pagharap nila sa dalagang sinapian, lalo na ang patungkol sa baston ni Moises na nakuha ng kanyang Lolo Banog. Kinabukasan, labis ang kanyang pagtataka kung bakit biglaan ang panghihina ng albularyo. Tinanong niya ang kanyang lolo, subalit sinabi nitong kailangan lang niya ng pahinga. Hindi naman gaanong nabahala si Opir. Naisip niyang baka dahil lang yon sa pagod, kaya hinayaan na muna niya ang matanda. Subalit, isang gabi, nagulat siya dahil sa napakabahong amoy na umaalingasaw sa kanilang paligid. Parang amoy sunog na goma yun na hinaluan ng nabubulok na laman. Dahil sa kanyang kakaibang kutob, tinanong niya ang kanyang lolo patungkol doon. Sa hindi malamang rason ni Opir, nakaramdam siya ng kakaibang kaba at lungkot nung makipag-usap siya sa matanda. Itago mo ang baston. Kukunin nila yan sa akin. At kung hindi ko raw ibibigay, ako ang kanilang dadalhin.
Sinong nilang tinutukoy niyo, Lolo? Sino po? Mga demonyo. Mga kasama ng 3 pinatay ko. Sila ang kukuha sa akin, Apo. Opir, kung ano man ang mangyari sa akin, gusto kong ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Ingatan mo rin ang baston at baka makuha yan ng mga demonyo. Lumakas ang kabog ng puso ni Opir nang wikain yun ng kanyang lolo. Nang bigla na lang, naging maalinsangan ang paligid. Alam niyang hindi normal yun sapagkat malamig ang simoy ng hangin noon. Pagkatapos, umungol ng napakalakas ang matanda. Nanlumo si Opir at sinubukan pa niyang pakalmahin ang lolo banog niya. Ngunit, hindi niya naigalaw ang kanyang katawan sa hindi niya malamang rason. Ilang sandali pa, may narinig siyang paghuni sa paligid. Alam niyang kagagawan yun ng aswang, kaya napamura na si Opir. Ilang sandali pa, namilog ang mga mata ng kanyang lolo. Humangos ito at nahirapang huminga. Nataranta siya noon at sinubukan pang iangat ang ulo ng matanda. Ngunit, bago niya magawa yon, humugot na ng hininga ang lolo banog niya hanggang sa tuluyan itong nalagutan. Ang baston ni Moises! Humanda kayong mga demonyo kayo sa akin o kung anumang mga nilalang kayo. Naisip niyang baka padala ng mga demonyo ang aswang, kaya mas nagalit siya. Kinuha niya ang nakatagong baston at nang makuha na niya ito, pinakiramdaman niya ang buong paligid hanggang sa may mapansin siyang gumagalaw sa kanilang bubungan. Dulot ng matinding galit ni Opir dahil sa nangyari, patakbo siyang lumabas sa kanilang bahay na dala ang baston ni Moises. Nang nandun na siya, nakita niya ang isang nilalang na nakasampa sa ibabaw ng kanilang bubungan. Alam ni Opir na yun ang nilalang na narinig niyang gumagawa ng ingay. Kinutuban din siyang yun din ang naging rason ng pagkamatay ng kanyang lolo banog. Hoy! Demonyong aswang! Alam kong ikaw ang pumatay kay lolo. Bumaba ka rito at magtutuos tayo. Kung ang baston ang pakay mo, agawin mo sa akin. Kapag nakuha mo, magiging iyo na. Pero kung mabibigo ka, papatayin kita. Humarap sa kanya ang aswang at napaangil. Nang makita nitong itinataas ni Opir ang hawak niyang baston, namulagat ang kanyang mga mata at walang pagdadalawang isip na lumundag para sugurin ang binata. Dahil yun ang unang beses na nakita niya ng harapan ang aswang, bahagyang nakaramdam ng kaba ang binata. Gayunpaman, sinikap niyang wag mapansin ng nilalang yon. Pagkasugod ng aswang sa kanya, agad siyang napaatras. Napaangil naman ang nilalang at muli niyang sinubukang sunggaban si Opir. Nang makita ng binata na papasugod sa kanya ang nilalang, walang agam-agam niyang pinalo ito ng baston. Pagkalapat ng baston sa katawan ng aswang, naramdaman ni Opir ang kakaibang puwersa nito. Napaungol ang aswang at animoy nasaktan ng sobra. Muli pa niyang pinalo ang nilalang at sa hindi niya inaasahan, tumilapon yon sa hindi kalayuan. Magbabayad ka! Ginugulo mo kami kahit natahimik kaming namumuhay rito. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay lolo. Pagkabangon ng aswang, umangil pa ito at muling umatake kay Opir. Pagkakita naman ng binata na papasugod sa kanya ang nilalang, tumakbo na rin siya para salubungin ito. Pagkalapit niya sa nilalang, muli niya itong pinalo. Napulumpasay sa lupa ang nilalang. Umangil pa ito at ngumanga. Kaya, walang pagdadalawang isip na isinalampak ni Opir sa bunganga ng aswang ang hawak niyang baston. Sa hindi malamang dahilan ni Opir, bigla ang umusok ang katawan ng aswang. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, nakita niyang unti-unting nasusunog ang nilalang. Agad niyang kinuha ang baston at napahakbang siya paatras. Ganun na lang ang pagkagulat ni Opir nang makita niya
kung paano umapoy ang katawan ng nilalang. Umungol pa yun hanggang sa tuluyan ng naging abo. Napakusot pa ng kanyang mga mata ang binata at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Napatitig na lang siya ng may pagkamangha sa bastong hawak niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, naalala niya ang kanyang lolo Banog. Kaya nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay. Nilapitan niya ang matanda at noon din, kahit masakit sa kanya, tinanggap niya ang naging kapalaran ng kanyang lolo Banog. Inilibing na lang niya ito at sinigurong hindi mapag-iinteresan ng aswang na yun. Magmula noon, namuhay na ng mag-isa ang binata. Kagaya ng sinabi ng kanyang lolo, pinag-aaralan nga niya ang panggagamot. Lahat ng mga libreta ng kanyang lolo ay binasa niya at nagsimula na rin siyang magdebosyon. Palagi na rin niyang dala ang baston ni Moises na naging pamana ng kanyang lolo. Isang araw, may pumunta sa kanyang bahay para manghingi ng tulong. Ayon sa lalaking nanghingi ng tulong sa kanya, nagpakilala itong Mardo at ayon dito, tinangay ng mga aswang ang kanyang bunsong anak na sakitin. Alam kong may mga aswang na umaaligid sa aming bahay tuwing gabi. Hikain kasi ang aking anak. Pero hindi ko alam na hahantong pala sa ganitong pangyayari. Nagkataon pa na wala ako ng nakaraang gabi sa bahay. Naghanap ako ng makakatulong sa akin. At marami ang nagsuhestyon na ikaw ang lalapitan ko. Napangiti naman si Opira. Nangako siyang babawiin niya ang bata at hahanapin ang mga aswang na yon. Pwede namang ako na lang ang tutugi sa mga aswang na yon. Bumalik ka na lang sa pamilya mo at nang maprotektahan mo sila. Dinala ko na sila sa aking mga magulang. Doon muna sila hanggat hindi pa ako nakakauwi. Hindi ko maatim na manatili lang sa bahay habang walang kasiguruhan kung buhay pa ba ang aking bunsong anak. Kung ganon, kailangan makaalis tayo kaagad. Baka may gagawing hindi maganda ang mga aswang. Malapit na ang kabilugan ng buwan. At sa panahong yon, mababagsik ang mga aswang. Ano kaya kung ngayon din mismo aalis tayo? Nagtanong-tanong na rin ako patungkol sa kuta nila. At marami ang nakapagsabi na mayroong mga aswang sa isang bundok na nandito sa ating bayan. Nang mga panahong yon, naghanda na ng kanyang mga gamit si Opira. Nagdala siya ng gasera, tubig, itak at hindi rin niya kinalimutan ang baston ni Moises. Nang matapos siyang gumayak, umalis na sila ni Mardo at naglakbay patungo sa bundok na pinaghihinala ang kuta ng mga aswang. Para hindi mabulilyaso ang kanilang lakad, nagkasundo silang wala silang ibang pagsasabihan patungkol doon. Dahil malayo-layo ang bundok na kanyang balak puntahan, inabot sila ng halos 3 araw sa paglalakbay. Ilang beses din silang tumigil para magpahinga dahil madali palang hingalin si Mardo. Nang mga panahong yun, bago pa man sila abutan ng dilim, nakarating na sila sa paanan ng bundok kung saan sinasabing nagkukuta ang mga aswang. Sa takot nilang baka mahirapan sila sa paghahanap, sinimulan agad nila ang pagsuyod ng kagubatang yun. Subalit, kahit na nilibot na nila ang buong lugar doon, wala pa rin silang makita. Susuko na sana sila at lilipat sa ibang bundok. Pero nagulat sila nang may narinig silang mga ingay sa paligid. Pinakiramdaman ni Opira ang paligid hanggang sa may maulinigan siyang mga yabag ng paa at mga pag-angil. Hahanapin natin kung saan ang galing ang mga ingay na yan. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang yan. Sila na ang hinahanap natin. Noon din, hinahanap nila ang pinanggagalingan ng ingay. Hinintay nilang makalayo ang mga yabag ng paa bago sila nagpatuloy. Binaybay nila ang matarik na mabatong bahagi sa bundok na yon hanggang sa makarating sila sa mas mataas na bahagi nito. Hindi na nila nalaman kung ilang oras ang kanilang iginugol sa paglalakad. Ang tanging nasa isipan nila ay ang mailigtas ang batang dinukot.
Wala rito ah. Kung may kuta ng aswang dito, sana may nakikita tayong mga kubo o kung anumang palatandaan na nandito tayo. Napatango na lang si Opir sa winika ni Mardo sa kanya. Nun din, naisipan niyang ikutin ang bundok at baka nasa bandang likuran nito ang hinahanap nila. Sinabi niya yon sa kanyang kasama at hindi naman ito tumutol sa kanya. Para hindi sila madaling makita, minabuti niyang wag nang sindihan ang dala niyang gasera. Nagsimula na rin namang lumitaw ang buwan sa kalangitan at dahil nasa ibabaw sila ng bundok, naging maliwanag ang kanilang dinadaanan. Nagpatuloy silang dalawa hanggang sa makarating sila sa bandang likuran ng bundok. Magpapatuloy na sana si Mardo, pero agad siyang pinigilan ni Opir. Biglaan kasing uminit ang kanyang hawak na baston at nangyari rin yun nang minsang may pumuntang aswang sa kanilang bahay nung gabing namatay ang kanyang lolo Banog. May aswang sa paligid. Ihanda mong iyong sarili at baka bigla na lang nila tayong aatakihin. Saktong pagkatapos niyang magsalita, may narinig silang mga pagyabag na papalapit sa kanila. Sumenyas naman si Opir sa kanyang kasama na magtago na muna at siya na may mag-aabang sa kung anuman ang papalapit. Makaraan ng ilang minuto, nakita niya ang 4 na nagbabagang mga mata. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang sarili. Nung una, inakala niyang hindi siya nakikita ng mga aswang, kaya nakampante siya. Nang bigla na lang, umangil ang isa sa kanila at napatitig sa kinaroroonan ni Opir. Napatitig na rin sa kanya ang isa pang aswang. Alam na ng binatang albularyo ang susunod na mangyayari, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, lumundag ang 2 nilalang para atakihin siya. Hindi naman natinag si Opir at nilabanan niya ang mga ito gamit ang hawak niyang baston. Dahil mas naging biyasa na siya sa pakikipaglaban, kampante siyang matatalo niya ang mga aswang. Pagkalapit sa kanya ng isa, agad niya itong pinalo sa bandang tiyan. Humakbang na rin siya ng 1 beses sabay tadyak doon. Dahil sa kanyang ginawa, nabuwal ang nilalang at tuluyang nahulog patungo sa paanan ng bundok. Nakita ng isang aswang ang nangyari, kaya agad niyang nilundagan si Opir. Agad naman siyang umiwas at nang walang pagdadalawang isip na pinalo ang likod ng aswang. Kagaya ng nauna, nawalan din yun ng balanse, kaya nahulog din sa ibaba ng bundok. Napaatungal pa yun ng malakas, kaya kinutuban ng hindi maganda si Opir. "Mardo, tayo na! Bago pa nila malaman ang ating presensya. Sigurado na dahil sa ginawa ng 2 aswang, alam na nilang maibang nandirito." Nang mga panahong yun, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa may makita silang 3 kubo na nandoon. "Yan na siguro ang ating hinahanap. Kapag nagkaroon ng aberya at mapansin nila tayo, gawan mo ng paraan para mahanap ang anak mo. Ako naman, lalabanan ko sila para nasa akin lang yung buong atensyon nila." "Sige Opir, basta mag-iingat ka. Makita na lang tayo rito mamaya." "Itong itak, kunin mo na. Hindi magiging sapat ang patalim na dala mo. Baka malagay ka pa sa alanganin dahil dyan." Noong maibigay na ni Opir ang kanyang itak kay Mardo, nagpasya na silang magpatuloy sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa tapat ng 1 kubo. Nagtaka pa sila kung bakit sobrang tahimik doon. Kaya sa halip na halugugin ang mga kubong nandoon, nagmatsyag na muna sila sa paligid. Ilang sandali pa, may narinig na paghangos ng isang bata sina Opir. Napagtanto nilang nasa 3 kubo yun, kaya minabuti niyang samahan na muna si Mardo patungo roon. Habang umuusad sila patungo roon, iginhala niya ang kanyang paningin sa paligid. "Bilisan mo na! Mukhang wala pa sila rito. Kunin mo na ang anak mo. Magbabantay ako rito sa labas para masiguro ang ating kaligtasan."
Napatango naman si Mardo at nagbadaling pumunta sa ikatlong kubo. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagmamatsyag si Opir nang may marinig siyang ingay sa hindi kalayuan. Nagtaka siya kung ano yon, kaya nagpa siya siyang hanapin ang pinagmumulan noon. Naging maingat siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa bahagi kung saan nandun ang mga nilalang. Nakaupo sila sa batuhan at may kung anong langis na ipinapaligo habang nagbibilad sa sinag ng buwan. Alam ni Opir na ginagawa nila yon para mas maging malakas pa sila. Kaya nakampante siyang magagawang iligtas ni Mardo ang anak nito. Dahil abala pa ang mga aswang, nagpasya siyang balikan na lang ang kanyang kasama. Napangiti na lang siya nang makita niyang kasama na ni Mardo ang anak nito. Napatakbo siya palapit doon at sinabi niya ang kanyang nakita. "Tayo na. Kailangan makaalis agad tayo bago pa man sila makabalik sa kanilang kubo. Base sa ginagawa ng mga aswang, parang nagri-ritual sila para mas mag-ibayo pa ang kanilang lakas." Nagsuwestiyon pa si Mardo sa kanya na sunugin ang kubo, pero inayawan niya. Sinabi niyang mas madali silang mahuli kapag ginawa nila yon. Napatango na lang si Mardo sa kanya at noon din mismo, nagsimula silang bumaba sa bundok. Nauunang maglakad si Mardo na karga ang kanyang bunsong anak. Samantala, nasa likuran naman si Opir para siguruhin na hindi sila mahuhuli ng mga aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad pababa nang makarinig ng pag-angil ang binatang albularyo. Kinutuban siyang nalaman na ng mga aswang ang pagkawala ng bata. Kaya inalerto niya si Mardo. Inusalan niya rin ng orasyon para sa tagabulag ang dalawa nang sa gayon ay hindi sila makita ng mga aswang. "Mauna na kayo. Kailangan mapigilan ko ang mga aswang na yun. Sigurado ako, hindi magtatagal, nandito na ang mga yun." Napatango naman si Mardo sa kanya. Nung nagpatuloy na si Mardo sa kanyang paglalakad, inihanda ni Opir ang kanyang sarili. Nang bigla na lang, may narinig siyang mga mabibilis na yabag at iilang bato na nahuhulog pababa. Alam niyang hinahabol sila ng mga aswang, kaya napahawak siya ng mahigpit sa kanyang baston. Ilang sandali pa, nakita niya ang mga aswang na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. Dahil medyo marami ang mga yon, hindi niya nagawang alamin kung ilan silang lahat. Pagkalapit ng mga naunang aswang, sumugod sila ng sabay kay Opir. Hindi naman natinag ang binata at pinagpapapalo niya ng baston ang mga yon. Nilakasan niya ang pagpalo sa mga yon, kaya sa bawat matatamaan ay tumitilapon at nahuhulog sa ibaba ng bundok. Ganon ang kanyang ginawa sa bawat aswang na lumalapit sa kanila. May iilan pang bumabalik para sumugod ulit, pero hindi siya napagod sa pagpalo sa kanila. Nang mga panahong yun, nasa humigit kumulang 10 aswang na lang ang kanyang kaharap. Naisip niyang baka nabalian na ng buto ang mga yun. "Ano? Bakit nag-aalangan kayo? Lumapit kayo rito at sisiguruhin kong ang baston na hawak ko ang magiging rason ng kamatayan nyo." Pagkawika niya, nakita niya ang isang aswang na gumagapang palapit sa kanya. Nagkaroon ng ideya si Opir kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nilapitan niya ang nasabing aswang. Nun din, kahit na medyo mapurol ang dulo ng baston niya, buong lakas niya itong itinarak sa likod ng aswang. Napaungol ng malakas ang nilalang at sa isang pagkisap ng mga mata nila, umapoy ang katawan nun at tuluyang nasunog. Nang makita ng mga aswang ang nangyari, nang gagalaiti sila, lahat sila ay sumugod kay Opir. Kaya naisipan ng binatang albularyo na iampas sa bato ang hawak niyang baston at umasang magkakaroon ito ng matulis na bahagi. Napangisi na lang siya nang makitang may nabiyas na bahagi ron. Pagkalapit ng mga aswang sa kanya, isa-isa niyang pinalo ang mga ito. Siniguro niyang ang kada nilalang na yon
ay masusugatan ng kanyang baston. Napapaungol na lang ang mga nilalang dahil nagkakaroon sila ng mga sugat. Nagtaka pa siya kung bakit naging baliwala yun sa mga aswang. Kaya napailing siya. Naisip niya ang ginawang ritual ng mga aswang. Kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga aswang sa kanya at mas lalo pa silang naging agresibo. Hindi naman siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, lalo pang naging buo ang tiwala niya sa hawak niyang baston at umasa siyang magagawa niyang gapiin ang mga nilalang na yon. Napadasal na rin siya sa kanyang isipan na sana'y gabayan siya para matalo ang mga masasamang nilalang na kanyang kaharap. Nung mismong sandaling yon, nakaramdam siya ng mainit na enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Dahil doon, naging mataas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili na matatalo niya ang mga aswang. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan niya at ng mga aswang. Kalaunan, napansin niyang parang nanghina ang mga yun. Dahil dito, ginamit niya ang pagkakataon para maitarak sa kanila ang bahagi ng baston niyang may tapyas. Kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon, mas ibinabaon niya sa katawan ng nilalang ang kanyang baston. Kapag nagagawa niya yon, napapaungol na lang ang mga aswang. Inihanda naman niya ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Kaya, nang mapansin niyang naging kakaiba na ang kilos ng mga yon, agad siyang dumistansya. Makaraan pa ang ilang segundo, napahiyaw ng malakas ang mga aswang at napangisi na lang si Opir nang makitang umapoy ang kanilang katawan. May isang aswang pa ang tatayo sana para sumugod sa kanya. Subalit, muli itong nabuwal at naging abo. Nung lumaon, lahat ng mga aswang na nasunog ay tuluyan ding naging abo. Napabuntong hininga na lang si Opir dahil doon at minabuting bilisan ang kanyang paglalakad para mahabol ang mag-ama. Habang naglalakad, naisip niya ang kababalaghang idinulot ng baston ni Moises. Nagkaroon din siya ng ideya na magagamit niya yon para mapangalagaan ang kanyang kanayon. Nung maabutan na niya si Mardo, sinabi niya rito ang nangyari. Ganun na lang ang pagpapasalamat sa kanya ng lalaki dahil sobrang laki ng naitulong nito sa kanya. Bago umuwi sa kanyang bahay, sumama na muna siya kay Mardo. Pumunta sila sa baryo nila at lahat ng mga taga roon ay humanga kay Opir dahil nagawa niyang tulungan ang lalaki para mailigtas ang batang dinukot ng mga aswang. Nagkaroon sila ng kaunting salo-salo bilang pagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos nun, nagpasya na rin si Opir na umuwi sa kanyang bahay para magpahinga. Pagka-uwi niya, kinilatis niya ang baston na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo Banog. Napakunoot-noo siya nang mapansin niyang may mga nakasulat doon, pero hindi pamilyar sa kanya ang mga letrang ginamit. Dahil dito, nagkaroon siya ng hinuha na marahil ay totoo ngang kay Moises na isang karakter sa Biblia ang nasabing baston. Makaraan ng ilang taon, nagkaroon na rin ng pamilya si Opir. Hindi rin niya inilingid ang patungkol sa baston na yun. Subalit, dahil ayaw ng kanyang anak na manahin yun, wala siyang nagawa kung hindi ang alagaan na lang ang baston hanggang sa tuluyan na siyang tumanda. Kasabay ng pagpanaw ni Opir ay nawala rin ang kanyang baston. Walang nakaalam kung saan na yun napunta. Ngunit naging matibay ang hinala nilang bumalik na yun sa kung sino mang nagmamay-ari roon. At kahit na pumanaw na si Opir dahil sa katandaan,
Bukang bibig pa rin ng kanyang mga naging apo ang isang bagay na nagkaroon ng malaking papel sa pagiging albularyo ng kanilang lolo. Ang maalamat na baston ni Moises.